Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatanggap na po ba kayo ng inyong 13-month pay? Ang sarap-sarap naman. Nagpatugtog tayo ng Christmas song para maramdaman natin, ma-feel naman natin na Christmas na. Sabi nga nila, kapag hindi mo nararamdaman ang Pasko, it's either marami kang ginagawa o kaya naman daw tumatanda ka na. Sabi ng presidente namin yan, si President Junik daw, doon sa aming MMG KBP sa may kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. GMM pala. General Monthly Meeting. Nag-Christmas party sila dun eh. Ay, happy lang ang lahat. Merry Christmas sa lahat ng mga KBP members. Ayan, feel nyo na ba ang Kapaskuhan? Yung mga iba na nakatanggap po last week ng 13-month pay? Ubos na ba? Ano ka ba? Hindi ka nag-iisa? Marami tayo. Alam mo yung sabay-sabay na nagsigawan yung mga empleyado. May pumasok na sa ATM 13-month pay. Sana all. Ayun, sabi dito, ubos na po ang 13-month pay, nabayad na po sa utang. Ako, naubos na po aking 13-month pay, nabayad ko na po sa insurance. Kasi po, ang insurance ko, ayoko magbayad ng monthly. Ang gusto ko, ang binabayaran ko po ay annual. So, pare-pareho po tayo. Shout out sa lahat ng wala ng 13-month pay. But it's okay. At least, di ba, antayin natin. Baka naman, may pabonus pa si boss. Sana. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gawi sa mga nagigipit. Sabi nila kapag nagigipit sa utang, sa sangla, kumakapit. So, kung tayo po ay uutang o kaya naman especially sangla, particular sa sangla, alamin po muna natin ang mga dapat nating malaman kung tayo po ay may balak magsangla ng gamit o kaya naman ng property, Kasi meron po tayong iba't ibang klase ng sangla. Yan ang tatalakayin ni Attorney Cam sa Usapang Legal. Dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam naman po natin lahat na tayo po ay kapag nagigipit, kung hindi man po uutang sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, magme-message sa messenger, kamusta na you? Dami nakaka-relate, magsasangla tayo. Bakit tayo nagsasangla? Kasi mas malaki ang chance na ikaw ay pautangin kapag ikaw ay merong collateral. 'Di ba? Parang merong kang seguridad na ito ang aking isasangla para mabayaran ang aking pagkakautang at tupdin ang aking obligasyon kung kailan at pag naging due na ang aking utang. Lagi kong alalahanin ang pangalang Judith. Due date, 'di ba? Kapag tayo po ay nagsasangla, 'di ba? Uutang, kailan ba ang due date? Kailan ba ang usapan natin na babayaran mo? At kung halimbawa magkasundo tayo, magkano ba buwan-buwan ang babayaran mo?
At kung may interest, importante to, syempre, kaya yung mga, halimbawa, no, yung mga walang collateral, talagang tinitignan nila yung interest. Pero itong sangla po, no, di ba, minsan yung ginagawa natin na sangla ng gadgets, may cellphone, di ba, ang cellphone po ngayon, grabe, mga mamahali na po ngayon, no. Pinakamahal na cellphone, parang may 120,000 pesos. Wow! May cellphone na nagkakahalaga 90,000, 80,000. Mababa na yung 60,000 pesos na talagang dekalidad na cellphone. So pag may mga ganito kang cellphone na kilalang kilala, na ang tatak po ay mansanas na may kagat. Di ba? Kapag wala kang pera, sinasangla mo yon, no? Tapos meron kang ibang sa cellphone na hindi naman mansanas na may kagat, yung ditiklop. So po pwede, no? May mga nagkaka-interest dyan kasi may value yung iyong isasanglang property. So pwedeng gadgets, o kaya naman pwede rin naman po magsangla ng mga iPhone, iPad, ano pa ba, tablet, at saka mga MacBook Pro, aray, laptop, 'di ba? So itong mga to, no, usually ito, madaling isangla kasi madaling magamit, 'di ba? At siguradong kung hindi mo man matubos, baka magkaroon ng usapin na 'yun ang pangtutubos mo doon sa pagkakasangla o doon sa pagkakautang mo, no? Okay. Meron din naman po na sangla ng medyo malakihan na tayo, no? Sangla ng sasakyan. Oh, di ba? Siyempre kapag gipit tayo yung mga sasakyan natin, kung once fully paid na ito, no? At natubos na natin sa bangko, usually po ganito po ang nangyayari kapag nagsasangla tayo, no? Ng sasakyan. Yung mga sasakyan po na binili in full. Wow, sana all nakakabili ng in full payment. Yung tipong, parang gusto ko tong bilhin. Magkano po yan? 1.6 million. Sige, okay, I'll bring cash. Wow, cash. Kaya, pipirma ako ng manager's check o kaya personal check, bibiling ko yan. Ganon, di ba? Po pwede yun. Sa mga iba naman po na hindi, of course, kaya katulad natin na bumili ng biglaan ng sasakyan na mahigit kumulang 1 milyong piso, ang ginagawa po natin yan, sinesecure natin sa bangko. Pag sinecure natin sa bangko, ang magbabayad po niyan, bangko, and then after that, no, doon ka magkakaroon ng utang sa bangko. At sila ang hawak ng original ORCR, at syempre make sure nila, no, lagi nagpapaalala yung bangko, bayaran ang insurance. Matawag pa yan. Bayaran ng insurance kasi kumbaga nasa nasa bangko pa kasing pagmamay-ari niyan. So hindi mo pa yan pagmamay-ari. So nire-require na dapat yung insurance kasi 3 years yan, no. In the 4th and 5th kailangan bayaran mo yan dahil kapag may nangyaring hindi maganda insidente or whatever, at least secure yung nakasangla na sasakyan. Ngayon, may mga iba po na halimbawa, nabayad na nila, natapos na nila yung kanilang amortization, sila na ang full-fledged owner, tapos bigla silang kinapos, no? Ang ginagawa nila, so sinasangla nila sa iba yung kanilang sasakyan. So yun, no, yung mga basic na sangla, no? Meron ding sangla ng alahas. Ang sangla ng alahas, napakadali. Lalong-lalo na po ngayon pag mag-i-invest kayo ng alahas, ngayon po, dapat tinitignan po ninyo yung gold, no? Nagtanong ako sa alahero, sabi ko, bakit mas madaling isangla ang gold kaysa mga diamonds? Mas mahal po ang diamonds, no? Kapag inano mo po yung diamonds, pag mga set-set niyan, mababa, 50 mil, mga ganun, 80 mil. Meron ngang iba, grabe, lalaki, no? Mga 350,000, depende sa karat, depende sa cut, mga ganun, no? So, tinanong ko, bakit mas madaling isangla yung yung gold? Tsaka mas magandang i-invest sa gold kaysa sa mga diamonds. Kasi mga diamonds daw, maganda siya, yes, kumikinang-kinang, pero para siyang heirloom, no? Ibig sabihin, pwedeng mapamana sa mga anak-anak. Paano kung wala kang girl na anak? Katulad ko, ang anak ni Attorney Cam, puro mga boys, 3 boys na makukulit.
So paano mo yung ipapamana? Yung magandang ipamana sa mga, of course, kung meron kang girls, di sa mga na lang nila, sa mga siguro magiging manugang ko na lang. Ang layo pa, yun na iniisip, magiging manugang. So sabi sa akin ng alahero, maganda daw na mag-invest sa gold at saka mas madaling isangla. Kasi kung halimbawang hindi naman natubos, madaling itubog. And then, pwedeng makagawa ulit ng ibang design. Brand as new. So, pwedeng ibenta ng mas mahal. So, yung pala yun. So, yun. Pag nag-invest kayo alahas, make it sure na, yan, gold. Kasi medyo tumataas din yung value ng gold. Mamaya pag-uusapan din natin, sangla sa mga pawn shop. No, dami na akong kakilala, no? Yumaman sa pawn shop, no? Una, meron silang pawn shop. Tapos pag mga naririmata, no? At sila yung nagiging ng may-ari. So, parang inaayos nila, pinapaganda uli. Then, magkakaroon sila ng mga jewelry stores. Doon nila ibebenta ng medyo mas may kamahalan. So yun ang no? So, yun ang isa pang paraan kung gusto mo magkaroon ng pera, magsasangla ka, alahas, no? Meron din naman po pinaka-common sa mga probinsya rin po, no, kapag may mga titulong hawak, sangla ng titulo. So, ibig sabihin, pwedeng lupa, pwede po itong house and lot, no, sasangla mo. Usually po, no, pag mga malalakihan na sanglaan, pwede po sa bangko. House and lot, no? Ang kagandahan po kasi pag nagsasangla ka sa bangko, meron niyang CI na tinatawag, no? Parang check muna nila, investigate muna nila kung magkano yung value ng property ng bahay mo. Kasi kung halimbawa ang value, fair market value ng property mo ay 5 million, then uutang ka ng 7 million, hindi nila ibibigay yung 7 million. Yung value lang, yung halaga ng iyong bahay at lupa. So, bibigay lang siguro sa'yo. Actually, less than mga 4.5 or kaya 4 million. So, ganun po, no? At kapag nag-secure ka, kunyari, mas mababa, lower than 5 million, 3 million lang. So, definitely baka ma-approve ng bangko. At depende sa iyong statement of account, kung ano ba ang trabaho mo, kaya mo bang bayaran, how many years ba ang pag-uusapan natin. So, yung mga ganito po, no, sangla ng titulo, pwedeng sa bangko, mga financial institution, may mga sangla naman po na personal, no? Yung kapitbahay mo na mayaman, o kaya kamag-anak mo na mayaman. Oy, ano mo naman to, pautangin mo ko, sangla ko sa yung titulo namin. So pag ganoon, pwede rin yun. Pero minsan may wrong connotation na kapag sinangla ng kapitbahay, sinangla sa kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapag di nakabayad, akin na to, ganon. So pag-uusapan natin, kayo na magsasangla, ano ba ang inyong mga karapatan na dapat malaman pag kayo po ay gusto magsangla either property o kaya naman yung mga personal property. Isa pa sa siguro na pagtutunan natin ng pansin, no, yung sangla ATM na usong-uso po. Nako, ngayong December. Nakakita na po ba kayo ng nagwi-withdraw sa bangko? Ang haba ng pila, ang tagal niya mag-withdraw, ang dami niyang ATM. Yung gano'n, yung tipong meron siyang dalang 15 ATM, tapos i-withdraw niya lahat yon. So, kayo nga, no? Pwede bang taglilima muna, tapos mamaya na ulit. Pero wala, kailangan mag-antay. So, marami siyang dalang ATM. So, yung mga gano'n, ibig sabihin, itong taong to, pinagsasangla yung ATM nung mga tao, 'di ba? Kasi usually ngayon po, no, dito po sa Metro Manila, hindi naman sa buong Pilipinas, no. Dito po sa Metro Manila, ang aming sahod po ay hindi na through envelope, no. Dati po kasi dumadaan po envelope, pipirma ka, sahod, payslip, ganyan. So ngayon po, ang sahod po sa Metro Manila diretso na po sa ATM ng mga empleyado. Okay, diretso sa ATM ng mga empleyado, isang click lang ng boss mo doon, ta-transfer yung mga funds sa inyo. At pagkatapos, yung payslip nyo, sinesend na lang sa email ninyo. Okay, so ganun na po dito sa Metro Manila. Ang problema, kapag ganun po, no, yung mga kababayan natin na nagigipit, halimbawa, no, mag-uutang siya 10,000, tapos ibibigay niya ATM niya. Every month, ang kaltas sa ATM niya ay sabihin na nating 2,000
per cut-off. So, 4,000. Ganon, no? So, merong duration, nahahawakan po nung nagpautang yung ATM at siya ang mag-withdraw. Ibibigay yung PIN number, ganyan-ganyan. At kapag nabayaran na, that's the time na ibabalik sa kanya yung ATM. So, ano ba yung mga legal consequence kapag ikaw po ay nagsasangla ng ATM, no? Ipinagbabawal ba to? Meron bang batas na nagbabawal na bawal magsangla ng ATM? Ang pagkakaalam ko, no, merong proposal na sa House Bill na dapat ay ipagbawal na yung pagsasangla ng ATM. Pero ano pa lang ito, no? If I'm not mistaken, proposed bill pa lang naman. Pero basta pa yung ating mga kongresista, kaya hindi pa nila naaasikaso yung mga iba pang mga bills na nakabin-bin sa Congress. Okay, next, isa pa na sa pag-uusapan natin siguro yung yung sangla-tira. So, biruin nyo, no, ang dami-daming form ng sangla. Kasi kapag nagigipit tayo, no, kahit ano, no, pwede nating isangla, no? Sangla ng gadget, sasakyan, alahas, titulo, ATM, sangla-tira, no? May isa pang sikat ngayon na ang dami-dami pong gumagawa, sangla-tira, na nakakalungkot kasi itong mga ganitong setup, no? Kasi unawaan naman kayo sa simula, pero pag eto na, singilan na, nagkakagipitan na, minsan po may dating sa point na nagkakaroon ng patayan, no? Nagkakaroon ng hindi magandang insidente, no? Dahil dito sa mga ganitong sitwasyon. Sangla-tira. I remember kapitbahay po namin dun sa aming lugar, no? Nagpasangla-tira. Tapos nung pinapaalis na, o kaya naman sinisingil na yung pagkakautang at hindi mabayaran, no, parang yun, nagkaroon po ng insidente, binaril yung may-ari ng property. During that time, yung may-ari ng property po ay buntis, no? Meron pong bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Yun ang nakakalungkot, no? Dahil dumarating sa mga sitwasyon na aabot ng ganito. 'Di ba, nakakalungkot po talaga. That's a real story, real life po 'yon, napabalita pa po, no, nung ako siguro ay nag-aaral nung kolehiyo. So nakakalungkot po yung mga ganitong sitwasyon, pero as if, 'di ba, dapat po maging aware tayo sa mga legal consequences para alam natin paano ba tayo mapoprotektahan, especially tayong mga nagigipit na kumakapit nga po sa sangla. Ano ba ang dapat ninyong tandaan? At syempre sa mga nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, at sila po yung nakakaranas, no, ng pagtanggap ng mga isinasanglang mga bagay, properties o ari-arian, ano po ba dapat hanggang saan po ang inyong limitasyon, no? At baka naman po mas maigi na mas madaan pa sa mabuting usapan. Kaya nga po nagsangla ang isang tao dahil nagigipit po, no? Ano nga ba yung magbigay ka pa ng extension ng kaunti kung halimbawa hindi pa makabayad kapag dumating na si Judith, 'di ba? No? Yung Judith na 'yan talaga, no? So, 'yun po, no? Mga bagay na dapat alamin tungkol sa sangla. 'Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. May nagsabi, pwede bang sangla may bahay? Walang sangla may bahay dito. Okay? Ang sangla may bahay ay hindi po kasama at wala po sa sa batas natin. Unang-una yung mga tao, no, hindi po 'yan cover ng ng ating sangla, no? Hindi po pwedeng isangla ang mga tao. Naku, bad po 'yun, bad. Shout out po sa mahilig umangsangla ng passport. Tama ba, Gael? May mga nagsasangla ng passport? Good evening po, Aunt May. Yung mga OFW natin, wala pa daw po silang 13-month pay. Sana naman sila ay mabigyan na ng kanilang mga boss at sila ay, I'm sure yung mga OFWs natin, uuwi ngayong occasion, ngayong December occasion para naman po ay makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Shout out muna, good evening, good morning, good afternoon din po sa mga nanonood sa atin ngayon. Hi kina Violeta Zambrano, Irene Almodovar, Josephine Garimbao, Boards, Hoti, tama po ba ito? Grace Recta, Janet Gu, party na everywhere, alam mo.
Janet, nararamdaman ko na yan. So kami nape-pressure na rin, kailangan ko nang mag-practice sa aming presentation. Jericho Ferrer, magandang gabi po. Eds Maglakas, Roxanne Costo, Maricor Angeles and Valentino Ponsha, good evening po sa inyo. Magbabalik po ang usapang legal kasama po si Attorney Cam. Oras po natin 2 minuto pa bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Yun. Nagbabalik po ako po si Attorney Cam para sa usapang legal bago natin ipagpatuloy ang ating napakagandang usapin tungkol po sa sangla, no? Tatanggap muna tayo ng report mula sa ating kasamahan na nagro-roving ngayong gabi RH27 Noche Kakasa, 4 na dayuhan na sinasabing mga illegal aliens. Inaresto po ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na lugar sa Makati, Pasay at Benguet. Ibalita mo ngayon RH27 Noche Kakas. Attorney Cam, himasariyas na sa warden facility ng Bureau of Immigration ang 4 na foreigner patapos maaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Makati, Pasay at lalawigan ng Benguet. Ayon sa report ng Bureau of Immigration, tinumbok ng BI Intelligence Division ang pagkakaaresto ni Fang Bingbin, 29 anyos, sa Chino Roses sa lungsod ng Makati. Si Fang ay napag-alaman na overstaying at sangkot sa illegal recruitment activities. Pinusasan rin ang 2 pang Chinese national na sina Yoji Ni at Li Ying Lung sa Villaruel Street sa lungsod naman ng Pasay. Lumabas kasi sa report na ang 2 ay nagtatrabaho sa seafood trading kung saan ang employer ay hindi ang kanilang petitioner. Sa La Trinidad, Benguet naman na aresto ng BI ang Korean national na si Park Mong-gun. Si Park ay overstaying rin sa Pilipinas at nagtatrabaho na walang permit. RH27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At syempre yung ating mga kababayan din no, sa may US, no? At pag upo ni President-elect Donald Trump, no, magiging maigting ang kanilang batasa at pagpapaalis ng mga, especially yung mga TNT, no, mga tago ng tago. Kaya mayroon pang ilang days, no, bago umuwi dito sa Pilipinas, at o kaya naman maayos ang kanilang mga papel doon po sa may United States of America. Usapang legal, may kinalaman pa rin po sa iba't ibang klase ng sangla. Kasama po si Attorney Cam. Pag-usapan natin yung pinakamadali lang muna, yung sa pawn shop. Kasi po, ako po nakaranas din po, no, ng pagsasangla, no, sa pawn shop. Nung time na ako po gumraduate nung high school, dahil meron tayong honor, yung tatay ko binilhan ako ng parang gold necklace. At nung kami nag-college, naghirap. Naghirap dahil 2 na kami na ate ko nag-aaral during that time, so hindi na kinaya. So sinangla po, no? Sinangla po yung aking necklace, no? Hindi na namin nabawi kasi pagsangla namin babay na, alam na namin babay. Kasi alam niyo po sa pawn shop, no, meron pong allotted time na kailangan makuha niyo po itong item na ito, at kung halimbawa nag-due date na at hindi nyo po kinuha, binibigyan naman po kayo ng 90 days para bumalik at bayaran ng buo yung kailangan nyong bayaran. Pero alam nyo po, sa mga nagsasangla po ng mga alahas, 90%, no, parang hindi na po nakukuha, no, at hindi na siya natutubos. Yun, hindi na siya natutubos, nareremata na po siya. Kaya po tubong lugaw ang ating mga pawn shop, no, sa ganitong business. Again, you have 90 days. Halimbawa po, nag-lapse ang inyong due date, you have 90 days para makuha ang inyong sinangla na alahas. And sa mga pawn shop po, I would like to remind you na kapag yan pong binigay sa inyo, no, dapat po alagaan po ninyo.
at ibalik sa kondisyon nung isinangla sa inyo. May mga iba po ha, na halimbawa sinangla. Tapos pagbalik nung sa alahas, parang nawala agad yung halimbawa bato, no? Nawala yung bato. Kasi more likely, kinalikot, pinalitan na yung mga diamante, no? May mga ganun po. Hindi natin nilalahat. That's illegal practice, bawal po yan. At hindi lang yun, kapag halimbawa may isinangla sa inyo na mga alahas, kayong mga empleyado, hindi po kayo allowed na, isuot, gamitin yung mga pinon po sa inyo, yung mga sinangla, no? In fact, dapat meron po kayong isang lalagyanan dyan, safety box or pang safety keeping na doon po nilalagay yung mga sinasangla sa inyo, no? So, yun po. Kasi pag nawala yan, papaano na? At pag tinubos yan, hindi ba? So, yun po, no? So, again, you have 90 days para bumalik at bayaran ng buo ang inyong sinangla kapag nag-lapse po ang due date. Yung isa naman po is yung pag-usapan natin about yun sa ATM, no? Mamaya i-full disclose ko yung pagsasangla naman ng titulo, no? Yung sa pagsasangla po ng ATM, again po, no, ito ay very rampant po ngayon. Nanay ko, parang ang dami na namin sinangla, no? Talagang nakaka-relate talaga kami dito. Kasi alam ng bawat mamamayang Pilipino itong ganun tong kalakaran sangla ng ATM. Kasi yung nanay ko nga nagtrabaho sa isang kumpanya. Tapos syempre dahil kapos nga kami, napipilitan siya na isangla, no, yung ATM. Kaya very familiar ako sa mga sangla ATM kasi nga yung nanay ko nagsangla din po ng ATM, no? Halimbawa umutang ng 15,000, no? Babawasan po yon. So, halimbawa, kung yun po ay babayaran ng 1 taon, yung 1 taon po, hindi niya hawak yung ATM niya. Hawak po nung pinagsanglaan niya. At binibigay lang sa kanya, wini-withdraw yung kanyang sahod, binibigyan lang siya doon sa natira. So, kaltas na po doon sa sinanglaan niya. So, ganun po, no? May mga kababayan tayong sumasahod na ganyan po. Wala silang hawak na ATM, pero yung natitira po, dahil nga nagsangla sila, no? Natitira sa ATM nila, yun lang po yung kinukuha doon nila. So, yun yung sangla ATM scheme. Again, wala po na prohibit, no, na sa pagsasangla ng ATM. Kaso nga lang po, of course, pinapayuhan po ang mga kababayan natin, especially, no, sa advice ng BSP, na wag na po itong gawin at wag na po ninyo itong sana ay ipagpatuloy, no? Kasi minsan po, no, nagagamit, may yung iba po, ginagamit po ang mga personal data sa mga fraudulent transactions, sa mga criminal activities, na sana ay wag naman po mangyari, no, kapag kayo nagsangla. Kasi wala talaga mapipilitan ng mga kababayan natin. Yun ang pinaka-easiest yung ATM. Pag may ATM ka, may trabaho ka, may ATM ka, isasangla mo ATM mo, ang bilis ng bayad sa'yo, no? Yun ang pinaka parang kalakaran na mabilis makautang. So, hindi po siya advisable na isangla po ang inyong mga ATM. So, yon. Eto, yung sanglatira naman po, again po, pag sinabi po natin sanglatira, ito po ay kontrata kung saan, no, yung dalawang partido, yung may-ari po ng property, pinapayagan po, no, ang nagpautang na tumira dun sa kanyang ari-arian. At sa napagkasundo ang panahon, kunyari, 1 taon, sige, titira ka dyan. Pero within 1 year, ibalik mo yung inutang mo. Diba, ganun yun? Kumbaga, yung interest niya doon sa utang, yun yung pagkakatira niya na doon sa property mo. So, may mga ganong kasunduan. Yung iba, depende. Isasangla tira apartment, kung halimbawa, meron tong mga income, so yun yung kanyang kakabigin. So, parang anti-crisis, ano? Pero usually, ang mga nakikita ko dito, papautangin, kunyari, 100,000, tapos titira siya sa bahay nila 2 years. So, imagine, no, kung halimbawa, 10,000 yung, kung ipaparenta mo, halimbawa, so 120,000 sa 1 taon, tapos, mababalik pa yung 100,000 mo. Kung 2 years yun, 240,000 ang natipid mo. So, luging-lugi po talaga yung yung nagpapasangla tira. Pero wala tayong magagawa kapag halimbawang nagipit ka na di ba? So, kakapit ka talaga, no? At magkakaroon kayo ng usapin tungkol sa kung kailan siya babayaran at
kailan mo ibabalik yung pera. So again po, meron siyang hindi lang po collateral or security ang nandito. Meron pong another provision na pwede siyang tumira doon sa property. Dati pag nagsangla ka ng bahay, property, nakatira ka pa rin, pero yung titulo nasa kanya. That's the difference ng sangla-tira, no? Pag sinabing sanla lang ng titulo, yung titulo lang yung ibibigay mo, ihahan mo. Pero yung sangla-tira, hindi lang yung titulo, sometimes pati yung yung bahay. Yung iba naman po sa may sangla-tira, hindi binibigay yung titulo. Basta pinapatira lang sila diyan para okay, yun na yung kanilang parang kita doon sa sangla. So, pero ito real talk lang po, no? Doon sa mga nagpapasangla-tira, be very vigilant din kasi may mga iba na nagpapasangla-tira, yung pala, yung property ay na-foreclose na. No, nagbayad ka doon. Paano kapag dumating si sheriff, pinaalis? So, may mga ganyang instances, no? Pero kung halimbawang ikaw ay papasok sa sangla-tira, no, just make sure na mabalik mo, no, yung pinag-usapan ninyo, yung due date na tinatawag. At siguro within a specified period of time, ikaw naman makakabawi din naman, no? So, again po, ang pagpasok po sa mga ganitong kontrata, pag nagkakaayos naman po kayo, nagkakaintindihan kayo, ay nakastipulate yung terms and condition, pinapayagan naman po. Basta wag lang po not contrary to law, moral, good customs, and public order, public policy. So, yun naman po, no? Hindi po to illegal, pero depende po sa usapan. At yun nga, yung nakwento ko kanina, yung sangla-tira na medyo turned into bad incident or bad act. Parang naging hindi maganda ang resulta ng pagkakasangla-tira, no? So, yun. Pagdating naman po sa mga, so napag-usapan na po natin, no, yung sangla sa gadgets tsaka sasakyan po pala, no? Gadgets sobrang easy rin po, isa sa mga easy na pwede mong isangla, gadgets, no? Yun nga lang po, ang gadgets kasi ay nagde-depreciate over a period of time, no? Nababawasan siya ng value, no? Pati sasakyan, sasakyan, no? Nagde-depreciate po yan. So, pansinin po ninyo, di ba? Kapag halimbawa nakabili kayo ng sasakyan, pag binenta ninyo, of course, madi-depreciate yung value. Ginamit nyo na ilang taon nang nakalipas di ba, no? So, kapag sinangla nyo yan, halimbawa within period of time, no, yung value niyan medyo bumababa na din, no? Sometimes, no, sa mga gadgets napakadali lang, halimbawa sinangla yung napakamamahaling cellphone. Syempre, every 2 years or every year nagpapalit, may mga bagong mga magagandang gadgets. So, pag nag-depreciate siya, tas yung value nung utang nag-swak na doon, minsan, no, parang yun na lang yung parang hindi na kukunin sa'yo na yung collateral, quits na tayo, parang ganon usually mga sangla. Pero iba po pagdating ng titulo, no, kapag halimbawa pinag-uusapan lupa. Bakit? Kasi po ang ating lupa, no, never nag-depreciate yan, so laging nag-appreciate yan, so tumataas po ang value. Pag tumataas ang value, syempre may protection ng ating batas sa mga nagsasangla. So mamaya pag-uusapan natin yung yun nga, of course, pactum commissorium, yan. Ano ba yung ibig sabihin nun? Anong proteksyon ng ating mga nagsasangla? Paano kung halimbawa namatay po yung pinagsanglaan? Ano na ang mangyayari dun sa sinangla? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ni Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok, Attorney Cam. So, pag may mga time po tayo, tayo po ay nagbibigay ng mga, of course, libre, pro bono na mga advice para po sa mga kababayan natin. Pero for the meantime, batiin natin yung mga nanonood po sa atin. Magandang gabi po. Salamat po sa pagtutok sa DZRH. Thank you so much. I hope sana po ay marami po kayo natututunan sa atin. Practical lang tayo, no, yung mga nangyayaring reality sa buhay, mga realidad, and then ano ba yung mga dapat nating gawin kapag tayo ay gagawa nito? Mga legal implication, legal consequences. Basic lang naman po na legal education para po sa inyo. Magandang gabi po kay Cora Cabura. Good evening po. Watching from Suwal, Pangasinan. Shirley Ampunan.
Eto ha, minsan nga po, attorney, yung pinagsanla ng ATM, usapan nyo 4K lang. Sad to say, inubos yung sahod mo sa ATM mo, wala nang tinitira. Grabe naman yun. Sir J. Laiva, good evening po. Felicidad, Marie Bohok Ibaho, Maricor Angeles, Jason Abulencia, Grace Obo, Florence Regalo, magandang gabi po. Shoutout po sa mga nakikinig dyan sa Maypila, Laguna. At syempre yung mga nanonood din po sa ating DZRH News Television. Magandang gabi, of course. Sa ating mga kababayan, kina Linda, Subing-Subing, napakaganda naman ang iyong apelyido, Subing-Subing. And Alex, Udaundo. Tama po ba yan? Happy holidays po, attorney. Ayan, happy holidays din po kay Faith Salaver. Ayan, maraming salamat. Babalik po ang Usapang Legal. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by AC. Ang bilis ng oras, pero bago yan, no, pag-usapan natin yung tungkol sa pagsasangla ng titulo. Ayan, dahil kadalasan, no, especially sa mga probinsya, kapag may mga titulo po, no, napakadali din pong humiram umutang kapag merong isasangla na papel na nakalagay na ikaw ay may-ari ng isang property. Ayan. Sa ilalim po ng Article 2085 na ating Civil Code, no? Meron pong 3 requirements para magkaroon ng bisang, of course, yung pagsasangla ng real property. Yan. Kapag real property, medyo strict tayo dito, no? Unang-una, ginawa ang pagsasangla bilang collateral, yung seguridad sa isang principal obligation. Ibig sabihin, meron kang pagkakautang. So, para mabayaran mo itong pagkakautang mo, eto po, no? Ginawang collateral, ginawang security ang iyong real property, ang iyong pag-aari, lupa't bahay, ganyan. Kaya condominium, no? At pangalawa, no, ang nagsangla po ang siyang may-ari ng ari-ariang isinangla. Ibig sabihin, no, ikaw yung nakapangalan doon, no? May mga iba po na halimbawa nagsasangla, bagamat hindi siya ang nakalagay doon. So, meron siyang special power of attorney, no, na pinapayagan siya na isangla ang property. So, nangyayari yan kung halimbawa yung mga kababayan natin, mga OFWs, na nag-i-invest po dito sa Pilipinas. It's either bumibili ng mga lupa dahil alam nila ang halaga ng lupa, no? Alam nila ang halaga ng property. Yan po ay nag-appreciate, hindi yan nag-depreciate. Mga condominiums, no? Kung sila po ay nasa ibang bansa at nagtatrabaho, so nagbibigay sila, nag-execute sila ng special power of attorney, especially dun sa kanilang mga kamag-anak, para maibenta siguro yung property or maisangla ang kanilang property. So po pwede po yan para makasecure ng obligation. So yun po, no, kailangan na ang kausap po ninyo ay is may-ari ng property, or kung hindi man siyang may-ari ng property, meron siyang special power of attorney mula sa may-ari ng property. Okay? Pangatlo, dapat ang nagsasangla ay may kakayahan po, no? At karapatan na i-dispose ang kanyang ari-arian. Kung hindi man siya ang may-ari, ay kailangan ginawan siya ng legal na kapangyarihan. Ito na yung sinasabi po natin. No, na as an owner, syempre ang kasama po sa inyong rights ay right to dispose your property, right to use your property, at marami pang iba. So, kailangan po kaya mo i-dispose dahil bilang isang owner, bilang ikaw ay may-ari, may karapatan ka at kakayahan na ibenta isang lang yung property. So, dapat po bang ipanotaryo at irehistro ang sangla? Yes! Ang valid mortgage po, no, yung pagsasangla, kailangan po yan naka-annotate po, no, dun sa title ng property dun sa Registry of Deeds, no. Kaya ganyan, no, magagaling yung mga bangko sa ganyan, no. Alam nila kapag meron pong mortgage loans, kailangan meron pong annotation yan. Bakit kailangan may annotation? Para kapag binenta po yan sa ibang tao, makikita nila, oops, teka lang. Kasi po, tandaan po ninyo kapag halimbawa bibili ka ng property, first thing you need to do is to secure the certified true copy, no, ng title. Why certified true copy ng title sa Land Registration Authority? Para makita mo kung merong mga encumbrances, merong mga annotation, ito po ba ay isinangla, ito po ba ay binenta na, o kaya ito po ba ay pending litigation, no, nasa ano kaya ito, no, maaaring pag natalo yung may-ari,
masisheriff itong, makukuha itong yung kanyang property. So, ganun po importansya nun. You have to get the certified true copy. That's why, kailangan po siyang ipa-annotate. At para mapa-annotate siya, kailangan siyang maging public instrument. So, paano siya magiging public instrument? Kailangan niyo pong ipanotaryo ang inyong pagsasangla, ang inyong sanglaan. So, importante po yan. Okay? So, ganun po, no? Halimbawa po, no, na sangla, hindi nyo nabayaran. So, meron tayong pinag-uusapan. So, yung judicial foreclosure, merong extra judicial foreclosure. Yung sinabi natin kanina na kapag tayo po ay nagsasangla, no, sa bangko, merong alam nila ang proseso dyan. Tedious process, alam po nila yan. Dadaan po sa auction, mga ganyan, and especially sa mga financial or banking institution or financial institution na nagpapautang po, like kunyari po, National Home Mortgage, o kaya Balikatan Property Incorporated, yung mga ganyan po. So, nagkakaroon po yan ng auction. So, hindi po automatic na yung may-ari ng or yung pinagsanglaan ng property, magiging may-ari ng property. Lalong-lalo sa mga kapitbahay, itong mali talagang connotation natin. Pag sinangla sa kapitbahay, hindi na bayaran ni kumare o kumpare o yung kapitbahay, ang akala, ay hindi, atin na tong property na to. So, mali po yun. So, again, kailangan po dumaan po yan sa judicial or extra judicial foreclosure. Bakit po? Tandaan po ninyo pag foreclosure, meron pong redemption period na tinatawag. Eto, sabi ko nga sa inyo ang batas ay stricto pagdating po sa mga real properties, no? Dahil ang hirap po magpundar ng lupain. At kung mawawala ito sa iyo sa isang iglap lamang dahil hindi ka makabayad sa utang, masakit po 'yon, 'di ba? Masakit po 'yon, no? Dahil pinaghirapan mo 'to, dugot pawis mo ito, no? So, ang sabi ng batas po natin, meron kang 1 taon. Halimbawa, no, nagkaroon ng sale, na foreclose ang iyong property, meron ka pang 1 taon para mabawi, no? Baka naman na tumama ka sa loto, o kaya naman magkaroon ka ng business at nag-boom ito within 1 year. So, pwede mong mabawi ang iyong property within 1 year. Hindi yan basta-basta maililipat sa new owner nang hindi po isinasaalang-alang ang redemption period na 1 taon. So, that's it. Importante po yun. So, kailangan po, no, ikaw na nagsangla, alam mo ang iyong karapatan, na kahit na ikaw ay sumablay sa pagbabayad, na foreclose ang property mo, meron pang hope, no? May 1 year ka pa para mabawi ang iyong property. So, yun po yung kagandahan, no? Kapag ito pinag-uusapan natin, foreclosure, real property, sangla. So, again po, walang masama na ikaw ay magsangla dahil lahat po tayo dumadaan po dyan. Sabi ko nga sa iyo, ang nanay ko nagsangla ng ATM, nagsangla rin po kami ng alahas, no? So, lahat tayo, whether kung ano isangla mo, gadget, sasakyan, alahas, or mga titulo ng lupa, so, alamin mo dapat ang iyong karapatan at yung period kung kailan mo dapat bayaran at kung halimbawang lumagpas si Judith, how many months pa or yun nga, year ang binibigay sa'yo ng batas para mabawi pa ang iyong mga ari-arian. So, again po, maraming salamat sa mga tumutok sa programa ni Attorney Cam, Usapang Legal. Thank you so much. Thursday, magkikita, magkakarinigan, usap-usap muli tayo. Pagdating po sa Usaping Legal, legal education po ito, nahatid po ng DZRH para sa inyo. At syempre, pagkatapos ng Usapang Legal, Usapang Kalusugan naman. Biruin mo yan, napaka-informative talaga pagdating po ng mga programa ng DZRH. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paalam, oras po natin eksakto 7:30 ng gabi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Hyperbilis